Hello, good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang dahon ng laurel bilang mabisang pampaswerte. Actually, yung friend ko lang naman yung nagturo dito sa akin. So, nagtry naman ako a few times. So, yung mga wishes ko naman medyo natupad. So, iyon. Gusto ko lang i-share and sana makatulong din to sa inyo. So, ngayon, ang kailangan po natin is, syempre yung dahon ng laurel. Ayan. And then yung pentel pen para sa pagsulat ng wish mo dun sa dahon. And then yung metal na, actually takip po ito ng kaldero eh. So, ginamit ko siya para dun siya sunugin yung dahon. At ito naman yung posporo para sindihan. So, sindihan yung kandila. Actually, madumi na nga yung kandila eh. Nagamit ko na rin kasi siya many times. So, ayan. So, yun lang na muna. Ang gagawin natin ay una, isusulat na muna natin yung mga intentions natin or yung wish. So, ako, ang gagawin ko, by next week, gusto ko ng um, goodwill and then sana magkaroon ako ng something 10,000. So, iyon. So, para mangyari yan, ang gagawin natin, una, isusulat natin yung mga wish natin, yung dalawang wish natin dito sa dalawang daan using pentel pen. Kahit ano naman pentel pen pwede, gamit ko lang ngayon is black talaga. So, ang importante naman dyan is yung intention. Yung intention na ilalagay natin dun sa dahon. So, ang gagawin ko is isusulat ko dito yung wish ko. Teka lang, paano ko ba hahawakan yung camera? Ayan. Wala pa akong tripod eh. So, ayan. Teka lang, sorry. Okay. Dito sa dahon susulat ko yung 5,000 pesos. So, ito na nga guys, nasulatan ko na yung mga dahon ng aking mga intentions. And then, yan na. So, bukas, buhay na yung apoy. Gamit itong posporo. Hindi, may nakalimutan pa pala ako. So, kailangan natin ng pang-ipit. Kasi ayaw naman natin mapaso, di ba? Kasi madaling masunog yung tuyong dahon. Okay. So, wait lang. Ayan. Ito naman pwede naman to. Pwede naman itong gamitin. Kahit tsane, kung meron kang tsane or anything na pwede siyang gamitin na pang-ipit para hindi ka lang mapaso. Actually, yung dahon ng laurel, pag nasunog siya, mabango siya. Oo. Ayan. So, susunugin na natin. Make sure lang nasunog siya. So, ayan na. So, abo na lang siya. Ayun, may natira pa. May natira pa, hindi sunog.
Okay, ito namang goodwill. Susunodin natin to sa ayan. Actually, ang nakaka-attract naman sa kanya talaga ng mga wish is yung amoy niya. Ayan. Yung dahon itself. Pwede siyang pampabango ng kwarto actually. Ano siya, aromatic yung ano niya, yung amoy niya. It releases anxiety. So, ayun na. Abo na siya. So, ito naman, pwede namang hipanin mo or itapon mo sa tubig or isabol mo sa loob ng bahay mo or sa labas. Yan naman. Kahit ano naman pwede. Basta, make sure lang na before masunogin yung dahon, na-concentrate ka dun sa intention mo. So, ayun nga. Yun nga yung mabisang pampaswerte gamit ang dahon ng laurel. Next thing is, try ko namang ituro sa inyo yung asin. So, hope you find it helpful. So, kung may comments kayo, pwede naman kayo mag-comment or yan. So, ito na. Ayun yung mabisang pampaswerte, dahon ng laurel. Okay. Thank you so much, guys.